Kasi ngayon pag tinignan mo yung halimbawa kahit sa education system, in terms of focus, ang focus natin lagi ay nasa understandable, science and technology, medical and allied professions. Pero walang masyadong support for culture and arts. Some people would say, ay alam naman kasi ano dyan, walang kita, hindi naman yayaman ang mga tao dyan. Pero sa dulo kasi napakahalaga ng kultura at anong sining para sa kaluluwa ng bansa. No? And in a very globalized world, kasi di ba globalized tayo sa social media and all, pag wala kang culture, mawawalan ka ng parang compass. No? Kasi ano lang, tatanggapin mo lang lahat ng galing sa best. Tapos hindi mo na na-appreciate yung sariling atin. Kaya napakahalaga. Tingin ko isa pang advocacy ko is also ng culture. In fact, syempre hindi natin masyado related. Just this morning I read, we have a friend, ang kaibigan namin pangalan niya is Tuting Hernandez, siya professor dito sa UP. He was part of an initiative para i-document ano ang tawag ng mga Pilipino dun sa mga halamang gamot. Yung ano yung tawag natin, di ba? Kasi there are many plants around us. Tapos kadalasan alam natin yung English name or yung scientific name. Pero hindi natin alam yung tawag sa, anong tawag sa kanya sa Bicol, anong tawag sa kanya sa Pangasinan, sa Ilocano, sa Tagalog, sa Waray, sa Hiligaynon. Kasi ibig sabihin, kung meron silang tawag doon, matagal na nilang kilala yan. At kung may tawag sila doon, ibig sabihin, endemic yan doon. Tapos yung fear ay, dahil nga sa climate change, environmental degradation, nawawala yung mga halamang gamot na ito. At dahan-dahan na rin nawawala doon sa lexicon, doon sa parang body of language, yung mga pangalan na iyon. So, imagine, yung mga maliliit pero mahalagang mga bagay na ito, makita mo na may relasyon talaga yung kultura at saka yung kabuhayan natin. Question ko po, ano yung opinion niyo sa lahat na lang kasi na yung mga content creator, influencer, tumatakbo sa politics? So kayo po, ano po yung opinion niyo sa mga ganun? Hindi naman natin dina-judge yung capacity ng mga content creators sa kanilang pagtakbo sa politika. Again, sabi ko nga kanina, yung taking responsibility is a choice. Kung nagdesisyon tayo na gusto natin mag-take na responsibility, go. Pero magandang tanong din natin, para once we take on the responsibility, the second question is, are we ready for it? Maka nga, balik na rin natin yung order of question. Are we ready for it? Ready ba tayo sa demand? Alam ba natin yung pinapasok natin? Kasi I understand, fame sometimes is a good motivator for us to do bolder things without really thinking of the consequences. Minsan yung consequences isip natin just for ourselves, pero isipin din natin ano yung consequences para sa ating mga kababayan. So, if we want to take on positions of responsibility, go ahead. Pero sana we equip ourselves with the necessary skills and knowledge to be able to do that effectively. Para sa dulo, hindi lugi yung bumoto sa atin. Hindi nabudol yung bumoto sa atin. And this is not just for content creators. This is for everyone. Follow-up question ko po yun, sir. Alam natin pag yung mga party list na may mga content creator, may mga sikat na artista, sikat siya, malalakas sila pagdating sa survey. So kayo po, ano po yung magiging strategy nyo to ma-counter, mapataas din yung survey, yung boto, at makahatak ng viewers? Kasi di ba pagkalaban yung mga may mga artista, may sikat. So ano yung magiging strategy nyo po? Yun, siyempre challenge yun para sa mga aktivista kasi kami lagi kaming galit. Lagi kaming obese. Mainit ang ulo namin. Ganyan. So, baka yung isa parang, yung isang challenge sa amin na progressives is for us to get to know also the public. No? You know what? At ikaw kayo mga content creators, mas kilala nyo, alam nyo what sells, alam nyo yung what's attractive. We are actually trying to learn from you. Sinusubukan namin matuto sa inyo. So yun yung isang strategiya na we are now trying our very best to learn from you kasi mas kilala nyo at alam nyo yung pulso ng publiko. Kasi di ba medyo pag masyado ka idealistic, you tend to talk above people's head. Hindi nakaka-connect. At kung sa usapin ng konektahan, kayo yung magaling doon. Kaya we're trying to learn from you.